Bakit nilait ni Robin Padilla itong si Ronald Llamas? Llamas ang pronunciation. Llamas, pwede rin naman Llamas yata. Double L eh. Di ba? Kapag double L, parang ano yun eh. Ganun. Magallanes. O, di ba? Yung Magallanes dyan sa Pilipinas. Magallanes ba yun sa may Makati? Right? From south, and then kakanan ka na, papunta ka na ng, papunta ka na ng EDSA, right? Magallanes yun, di ba? Yung intersection na yun. Magallanes, Makati. O, Magallanes. So, Magallanes. Bakit nilalait ni Robin Padilla itong si Ronald Llamas? Parang hindi siya popular, no? Pero nag-iingay. Isa sa mga maiingay ngayon. And I think, lagi siyang bumabatikos kay VP Sara. Inaatake talaga niya si Vice President Inday. Dahil ba allegedly itong si Ronald Llamas ay close friend lang ba ni Madam Risa na mukhang magiging katunggali ni VP Sara come 2028 elections, mga kababayan? Yun ba yun? Dinudurog niya si VP Sara dahil close sila ni Madam Risa? Yun ba yun? Itong si Robin, pumalag. Ewan ko kung binabatikos din ni Ronald Llamas si Robin. Right? O, parang hindi naman yung direktang tinawag na pangit. Kasi naman mga kababayan, panutya nga kasi si Ronald Llamas, no? Tamo, gumagalaw silang dalawa. O, di ba? Pansin nyo? May movement silang dalawa. Mukhang nag-upgrade yung ating, Pokemon. Yung, what the heck? Where is that? Mukhang gumagalaw-galaw sila ni Robin dalawa, di ba? Pack na pack. Panutya, tapos ang ngipin nito mga kababayan, parang puro tartar. Bakit ang mga dilawan ganyan? Parang wala silang personal hygiene. Tapos yung BFF libag ko rin na may bra din na nakasabit kapag nagla-live, di ba? Parang ano rin, ula-ularang din ang ngipin. Parang sungki-sungki. Tapos parang dugyot din. Namamasa ang kilikili, hindi naliligo, tapos ang ngipin parang ano rin, pambampira rin. Hindi kaya ng DDS, mga ating. Di ba? Ang DDS may hygiene. Anyway, ito po yung sinabi ni Robin Padilla against dito kay Ronald Llamas. Ano ba yun? Ang laki masyado. Usog-usog konti. Yeah. Ano ang sinabi? Llamas versus Senator Padilla. To be fair. Kaya Llamas, parang pangit pakinggan. Llamasin mo nga ni. Tama ba? Llamasin mo nga ni ang ibok, ang sungad ni Madam Sisa. Parang ganun, no? Sungad. Ano yung sungad mga ating? Llamas versus Senator Padilla. Bumuelta si political analyst. Political analyst pala siya. So, rumesba ka agad kasi nakapagsalita si Robin ng hindi maganda. Ito yung sinabi ni Robin. Kanina lang sinabi, ipagdadasal ko na magbago na po kayo kahit paano, para kahit paano ay gumandang lalaki naman po kayo. So, hindi magandang lalaki si Ronald Llamas. Yun yung punto ni Robin. Tama ba mga kababayan? Ipagdadasal ko na magbago na po kayo para kahit paano ay gumandang lalaki naman po kayo. Actually, magalang pa nga si Robin di ba? Nagpupo at opo pa magalang. Sagot ito yung resback ni ni Ronald Llamas. Para siyang parang may kamukha siya na, para ba siyang si Humpty Dumpty? Yung malaki ang ulo. Tama ba? Parang itlog siya, no? Nga pala may pinanonood din ako na TV series mga kababayan, yung Knights of the Seven Kingdoms, yung 100 years before yung Game of Thrones. Meron doong batang parang anong tawag sa gayon? Parang alipin ba? Hindi malipin Tawag sa ganun. Basta may isang knight or may isang kawal, no, na bida doon sa movie. Knight, kawal ba yan? May isang kawal na meron siyang alalay na bata. Ang pangalan ng bata ay Egg. Kwento yun ng Game of Thrones 100 years before yung mga Targaryen thingy, mga ganun, no? Sina Daenerys Targaryen, kuning-kuning. Mga ganun lang yung pinanunod. Hindi ako nanonood ng mga batang Quiapo na yan. Meron pa ba yan mga ating? Hindi kasi ako nanonood sa Katol Network or ABS-CBN. Hindi ako nanonood sa mga kakornihan, mga iyak-iyak na love story, mga soap opera ng sampalan, iyakan sa Pilipinas. Hindi kaya kasi mag-produce ng mga kababayan, hindi kaya mag-produce ng show na
na sci-fi, mga gano'n, no? Mga Star Trek, gano'n. Star Trek, ano nga yun, Academy? Star Trek Academy. O mga ganong tipo dapat ang palabas, mga kababayan. O, yung mga palabas ni Catherine O'Hara, mga ating. Kilala niyo si Catherine O'Hara? Yung natigok, kakatigok lang. Yung komedyante. O, anyway, sana matigok na yung mga masasama. Okay, maganda naman yung ano na yun at mabait yata no yung komedyante from the US. Schitt's Creek, mga ating, mga ganun lang pinapanood ko. Going back, okay lang kahit pangit, hindi naman krimen yun, sabi niya. Wow. So, appeal to emotion agad. Basta huwag maging pangit ang budhi at traidor sa bansa. So, ini-insinuate ni Ronald Llamas na pangit ang budhi ni Robin at traidor sa bansa. Bakit? Pro-China si Robin? Anong masama kung pro-China? So, okay lang maging pangit ang appearance. What if pangit na nga yung appearance, pangit pa yung panloob? So, uniform. Panlabas at panloob, parehong pangit. Mas masaklap yun. Apakamalas ng ganun. Apakasalot na ng ganun. Pangit ka na nga sa labas, pangit ka pa sa loob. Paano kung magandang lalaki ka sa labas, mabuti ka pang senador? Ay! Ang layo ng agwat, no? Ang layo, di ba? Oh, hindi lang dumi ng kalingkingan. Ito si Robin, ito si Llamas. Right? Ang punggok ni Llamas dito, pagdating sa gandang lalaki, ang layo ng agwat talaga. Tama ba? Oh. Bumuelta si political analyst Ronald Llamas sa panibagong pahayag ni Senator Robin Padilla na umiwas siya sa pangungutya at magbago na para gumandang lalaki. So itong si Llamas siguro, kinukutya niya si VP Sara, no? Mga kababayan, tama ba? Hold on, ba't gaya na yung ating presentation? Parang napuputol ang mukha ni Robin. Okay. Tama ba yon? Ganun nga, ang ganap. Alright, sandali lang. Ina-adjust ko lang ang kid. Kung mabilis masyado dyan. Tugon ito ni Senator Robin Padilla sa unang pahayag ni Llamas sa social media na kabilang aniya siya sa mga dahilan kung bakit maraming artistang natalo sa nagdaang Met. Ay, nilalait naman pala talaga niya si Robin. Kaya raw maraming artistang natalo sa nagdaang midterm elections kasi parang ayaw na ng mga Pilipino sa artista. Given, ayaw na natin sa mga artista, okay? Ba't nakalusot si Lito Lapid? Ba't nakalusot si Aiko Melendez? Matino yun, artista. Right? Kasi yung ginagawa nga po ng mga kingmakers, mga kababayan, even ng mga political groups or whatever, kumukuha talaga sila ng artista. Artista ang ang isinasalang, 'di ba ganon? Nag-migrate, ano man tawag diyan, kung ano man tawag diyan. Lumilipat, right? From showbiz to politics ang mga artista kasi sayang yung popularity. Familiar ang mukha, maraming fans. Magaling din syempre umarte, no? Magaling magkunwari kahit na masamang tao, pwede naman magkunwari mabait, ganyan. O kung si Risa nga, hindi artista ang galing magbait-baitan Huwag niyo kalimutan mga kababayan, si Aimee, artista rin. Artista rin yan si Aimee, nagkaroon din yan ng mga showbiz gigs. O may extra din yan sa mga movies. Pero mas ginugusto na lang niya siguro na maging producer kasi artist siya ang mga retoke niya tabi-tabingi. Pero paminsan-minsan umarte pa rin si Aimee kasi 'di ba, trained naman siya to act. May mga siyang drama. Naalala ko mga kababayan yung pelikulang dinirect ni Aimee. Pinroduce. Kasi yung director si Daryl Yap, 'di ba, meron siyang Made in Malacanang. And then meron siyang Martyr or Murderer yung part 2. Hindi na naituloy yung part 3 kasi alam ng mga tao na bodo lang kanilang angkan, ano. Kasi yung movie na yun is, ang goal yata mga kababayan or ang objective ay i-correct yung history na doon sa movie ma-discuss na hindi sila masamang angkan. Kaso mo dahil sa kapatid niya, o di laglag na yun ang movie, hindi na nagkaroon ng part 3.
hindi na makapambudol muli. Nes. So doon sa part 2, mga ate at kuya, yung Martyr or Murderer, grabe na yung iyak ni Attorney Nick doon. Sabay kami nanood ni Attorney Nick doon sa Martyr or Murderer kasi medyo relate si Attorney Nick sa story ng pagkatigok nga ni Marcos Sr. Ganun din kasi yung nangyari sa parents ni Attorney Nick. Kilala niyo naman si Attorney Nick, no? Attorney Nick Nangit. Todo iyak na si Attorney Nick sa tabi ko. Ako naman, hindi ako matouch, pero si Amy yung parang narrator ng movie, mga kababayan, kwento ng kwento, no? Yan, nagkukwento siya ng kung paano nang hindi naman ang tatay niya ang nagpatsugi kay Ninoy Aquino, ganun-ganon, na merong love triangle si Ninoy Aquino, Ninoy, right, yung tatay ni Noy, yung binangbang sa naiya. May love triangle si Ninoy Aquino, si Marcos Sr., at saka si Emil Dific. Okay? So si Amy ang nagnanarrate ng movie, siya yung narrator, siya yung nagkukwento. May part doon ng movie na nag-iyak-iyak na si Amy sa pagkukwento. Lalo na sa last part, mga ating, sana wag niyo maranasan ang naranasan ko. Ang aking food rappels ay nategi bumbum na wala sa aming piling. Hindi kami makauwi, kuning-kuning. Grabe ang pagpapahirap sa amin ng mga Pilipino, kuning-kuning. Ganon ang ganap. Ang galing sa Amy umarte naman. So, to be fair with Robin, na mga kababayan, sa tingin ko, sa mga artistang naging politiko, kahit papano, matino-tino ito, no? And umiimik. Mas nagsasalita pa nga to kaysa kay Senator Bongo eh. Tama? Kung ikukumpara mo, no, mas parang mapi-feel mo pa yung pagiging supporter ni Robin kay VP Sara at kay Tatay Digong, right? Ni Robin kaysa kay Bongo. Si Bongo nga hindi pumunta ng ng Hague. I think si Robin, nung nagkaroon ng malaking event noon, hindi nga yata malaki yung event kasi parang sinabotahe ng mga Team Alputera, di ba? Yung nagkikis-ekis, si Miss Marlica at si Spock Sally Roque, nagniwi-ngiwi bangag na pinatayan daw ng mic. Oh, di ba nandun si Robin? Oh, nandun din si Mangga. Oh, doon na booking na si Alpot ay bida-bida at nagbabayad ng mga tao doon. Tapos si Amy daw nagpalitsyon, something. Nandun si Robin, di ba? Umattend si Robin sa birthday ni VP Sara sa Dahig. Dumalaw si Robin kahit na hindi naman pwedeng pumasok kasi hindi nga kamag-anak ni Tatay Digong. But at least he was there. Right? Sa tingin ko, hindi lang sa mga ibang senador, mas matino si Senator Robin, mas okay siya kaysa sa ibang artista na popular lang, sikat lang, kaya nanalo. Right? Ang problema ko lang kay Robin, mga kababayan, was hindi niya na-push yung federalism, yung kanyang promise nung kampanyahan ng 2022. Yun yung kanyang plataforma eh. Pag naging senador siya, ipapush niya yung pagpapalit ng constitution. Pag-usapan natin yung pagpapalit ng constitution mamaya, mga kababayan. Medyo yung binabanggit ko, may lihim na kaaway si VP Sara. Nadodoktorin talaga yung constitution na yan, mga kababayan. Good luck. So, where were we? Hindi na i-push ni Senator Robin, pero hindi naman natin siya masisisi kasi yung ganyan, yung chacha, no? Yung pagpapalit ng constitution, which lumang-luma na, 1986 pa kasi yan, 1987. Upo si Curicong 1986, 1987 yung constitution. Kaya nga tawag ng constitution natin ngayon ay Cory Constitution. Luma na yan, no? Like 40 years nang nakakalipas, bulok na. Hindi na rin mabibigat yung parusa kasi noong panahon yun, mababa pa ang halaga mataas pa ang value ng piso. Ngayon, kung parurusahan ka ng halagang 50,000 para hindi ka makulong, hindi mo iindahin yan kung, di ba, kung ikaw ay humihiga na sa pera or something. So, luma na nga yung konstitusyon. Napapanahon ng paltan, no? Tapos naghihimotok nga si Senator Soto na dapat ng paltan ng konstitusyon kasi parang binabypass or whatever, no? Parang nilalabag ko ng Korte Suprema. Yung konstitusyon, binago raw. Total, binabago na at baguhin na raw. Kasi nga, masama ang loob ni Tito Sen at hindi na-impeach si VP Sara. So for sure, si Senator Robin happy na hindi na-impeach si VP Sara. Ngayon, nilalait-lait pala nitong yamas na ito, o kaya may nagkanda-talo-talo raw ng mga artista dahil katulad ni Robin. Kumbaga napahiya yung mga artista. Tama, mga kababayan? Napahiya sa political arena. Ganyan pala mga artista. Wala naman, inuutil naman. Huwag nang iboto sa susunod. So, lakas ng loob itong umimik ni Ronald Llamas. O, di nasupla ka ni Robin.
Magbago ka na. O ipagdadasal pa nga, mabait pa si Robin. Ipa-pray over mo ba o magdadasal ka na lang on your own, Robin? O, magdadasal kung magbago ka na para gumandang lalaki. Ay, ganun ba? Nakakagandang lalaki ba ang kabutihang asal? Nakakaloka, Itay. Ano pa yung mga banat-banat ni Ronald? Medyo bida-bida to talaga eh. Ito mo. May sinabi siya lately, mga kababayan. Iwa-wipe out silang lahat ni Sarah. Tingnan nyo yung ngipon niya, mga ating. Nakaka-bother talaga. Parang siyang vampiran mo. Hoy, mag-like kayo dyan. Kulang pa yung likers natin. Like na nga lang, mga ating. Anong sabi? Alright. Kung manalo si Sarah or kung mananalo si Sarah, iwa-wipe out ang mga Pinklawans, iwa-wipe out ang mga Marcos, iwa-wipe out ang mga Tulfo. Ay, ganon? So, bakit kayo natatakot na ma-wipe out? Ano mapaghiganti si VP Sara, manggugurgur, what? Ano ini-insinuate mo? Ano pinahihiwatig mo, Ronald, Yamas? Baka naman mga masasamang nilalang talaga yung mga grupong yan. Kaya dapat i-wipe out. Right? Yung mga Pinklawan na karamihan ay mga bayaran at tatangat at susyunga-syunga, bubulag-bulagan, baka dapat talagang i-wipe out. Lalo na yung mga Marcos, kung ito yung mga angka ng politika ang tinutukoy mo, o sino yung mga Pinklawan na yan? Sina Trililing, Dilibog, Sisa Virus. Tama mga kabayan? Hindi yung mga supporters ha, kundi yung mga politiko. Sino pa yung mga salot na Pinklawan, mga kababayan? Comment nyo nga sa comment section. Iwa-wipe out daw ang mga Marcos. Ay, di ba nga nagsusumipsip si Mangga kay VP Sara feeling best friend? So, may maliligtas na Marcos kung sakasakaling mabubudol niya si VP Sara or magagayuma niya. Iwa-wipe out ang mga Tulfo. Ay, bakit? Bakit nababanggit mga Tulfo? Yun ba yung mga nagbe-bend ng law? Yun? Yung mga peke, yung citizenship, bakit senador pa yun? Yung grabe magmura, grabe magbida-bida? Ganon? Yung nagbabayad ng 300,000 tip pa lang sa babae. Hindi nila dinideny mga atat kuya. 'Di ba? Hindi nila sinasabi fake news yun. Kasi yung nagsalita yung Viva Max star ba yun? Babaeng sabi tip pa lang, apaka-generous daw ng senador. Sino yung senador na tinutukoy na merong, ano ba yun? May T at O sa pangalan or something? Or may R at A or something? Ay 24 senators lang, kaya nabuking. Umimik agad si Ramon Tulfo. Ano naman ko, yung babae hindi naman worth, hindi naman halagang 300k ang paghihitsura. Diba nilitlight ni Ramon Tulfo yung hindi naman binanggit yung kapatid niya, nag-react si Ramon Tulfo. Kung nagbibigay nga ng 300k tip pa lang, how much yung talent fee kapag umibabaw ka na? Baka million na. Right? Tip pa lang yun 300k. So, paldo ang mga nagiging babaita ni Senador. Ang senador ba ay isa sa mga Tulfo? At bakit iwa-wipe out ni VP Sara? Mga inutil ba or mga kurakot din? Binigyan din niya na unity ang susi laban sa isang malakas na kandidatong tulad ni VP. Aminado silang malakas si VP. Isa lang dahil pag more than one panalo si Sara, nagre-real talk naman talaga siya mga kababayan. Ang sagwa talaga ng ngisi niya, parang nangangagat siya ng kuntil. Ay, parang gusto niyang mangagat ng kuntil, no? Di ba may kuntil naman tayo sa tenga? Di ba may mga ganun birthday set ba yan? Parang gusto niyang ngat-ngatin yung kuntil. Anis, saan pa ba may kuntil mga ate? Malay ko. Wala akong kamalay-malay sa mga bagay-bagay na ganyan. So, ano raw? Nagbabala si dating presidential political advisor. Kanino siya naging advisor? Kay Noynoy? Ronald Llamas, kung sakaling manalo si VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections, maaaring ma-wipe out hindi lang ang oposisyon, kundi pati ang mga puwersang hindi kaalyado ng kampo ng mga Duterte, kabilang na umano ang Marcos, maging ang mga Tulfo. Sa isang panayam, sinabi ni Llamas na delikado para sa administrasyon ni Bongbong Marcos kung haharap si VP Sara na hati-hati ang kalaban. Delikado. Baka may masama kayong ginagawa. Wala naman kayong balak magbago. Right? Delikado ang mga kriminal, ang mga magnanakaw, ang mga kurakot. Pero kung oposisyon lang kayo na bumabatikos, hindi kayo delikado kay VP Sara.
welcome kayong laitin, tawagin siyang Fiona, tawagin siyang, ano pa nga, ano pa mga binabati sila kay VP Sara? Aning-aning, Inday Lustay, di ba ganun yung mga, ano nila, mga name calling nila kay VP Sara, naglulustay daw ng confidential funds, 125 million, kumpara mo sa 4 billion ni Ngiwi. Nasaan ang confidential funds ni Ngiwi? Bakit hindi nyo binabatikos? Pina-impeach nyo ang Vice President, wala. Binasura ng Korte Suprema, wala kayong basihan para ipa-impeach ang Vice President. That's permanently for this year. Hindi, magpa-file daw yata sila ng panibagong mga kababayan. We'll see, abang-abangan natin. Iwa-wipe out daw ang pink ones, mga Marcos, ang mga Tulfo. Ayon kay Yamas, kung walang malinaw na presidential bling, grabe naman yun, presidential na pambato mula sa loob ng isang hanay ni Marcos Jr., posibleng mapilitan ang Pangulo na suportahan ang kahit sinong kandidato na may tunay na tsansang talunin. Sino ang tatalo kay VP Sara? Binigyan din niya na unity ang susi laban sa isang malakas na kandidatong tulad ni Sara Duterte. Isa lang dahil pag more than one, panalo si Sara. Sabi ko sa inyo eh. So, sino ang sinusuportahan ni Yamas, mga kababayan? Is it Sisa Virus? Di ba nag-iingay si Sisa ngayon? Gustong-gusto daw talaga siya ng mga taga-Visayas. Really ba? Really ba? Hoy, comment kayo dyan mga taga-Mindanao. Gusto niyo si Risa? Gusto niyo? Ako, taga-Bisaya ako. O, isinusuka namin si Risa. Hoy, Madam Risa, alam mo ba na napuntahan ko na ang isang kalye or kaye na nakapangalan sa inyo talaga? Hontivirus Street. Ganon mga ating. Napuntahan ko. Nagpapabango na dun si Madam Sisa sa mga lugar diyan sa Kabisayaan. O, isinusuka ng taga-Bisaya ang mga dilawan. Okay? Lalo na ngayon yung Marcos na mambubudol. Dati mabango ang unity dahil nga nagsama ang Marcos at saka Duterte. Isinusuka na yan ngayon ng Kabisayaan. Tapos ang pautot ni Risa, hindi nire-request talaga ng Bisaya. Hindi siguro masabi ni Risa na, gusto rin ako sa Maynila, gusto rin ako sa Luzon. So tama naman yung sinasabi niya, dapat iisa ang candidate. Ang problema, mukhang may conflict of interest kasi parang gusto niyang i-push si Risa Ontiveros. Ano kaya ang kanilang relasyon, mga ating? Sino ba ang magiging katunggali ni VP Sara? Tanungin ko kayo. Is it gonna be Raffy Tulfo? Erwin Tulfo? Is it gonna be John Vic Remulla? Is it gonna be, who else, mga atit kuya? Manny Pacquiao kaya? Is it gonna be Risa Ontiveros? Ano yung magiging strategy nila para talunin si VP Sara? Pa-comment niya po sa comment section at panoorin ang susunod na video.